Oo, kasi si Sal Panelo naniniwala siya na magiging presidente daw ng Pilipinas si Inday Sara. Sige nga, tingnan nga natin to. Itakda niyo po sa bato ang sasabihin ko ngayon. Si BP Inday Sara, whether inabsuelto niyo yan o kinundik yan, ay magiging political martyr yan. Magiging bayani yan. Yan ay yayakapin ng taong bayan, magsisimpati yan, at tatahakin niya yung tinaak na landas na kanyang ama papunta sa Panguluhan. Kaya yan ang susunod na presidente sa 2028 kahit na anong gawin niya. Ano naman natin yung column sa Manila Times sa counterpoint na impeachment looms. Kitang-kita na ba Attorney Sala ang planong pagpapadalsik sa pangalawang Pangulo para sa 2028 elections? Grabe na kami. Grabe ah. Naniniwala kayo ha? Sige. Baka naman di kayo botante. Baka naman di kayo rehistrado ha? Sigurado nyo rehistrado kayo. O, taas kayo kamay. Taas di naman pala kayo bumuboto ha? Baka naman sa isip nyo lang yung pagboboto nyo, ha? Kaya naman, especially Attorney Sala, naman makakaliwa dyan sa camera. Talagang yun ang yata ang magiging role nila dyan sa camera, no? Sila yung magbe-build up ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan nakatakda na yan. Kaya yung mga naririyan, sinimula na nila na magbigay ng pundasyon. But as I said repeatedly, there is no impeachable ground, whether yan sa confidential funds, whether yan sa pamamaraan ng paggastos ng confidential funds. But yung mga tinatawag yung mga sarili nilang the young guns, nasabi ng iba naman, anong the young guns? The young idiots. Sabi ko, hindi naman the young idiots. Sabihin na lang natin, they are the young unknowns. Mga nobodies in Congress, but they want to pluck themselves out of anonymity na hindi sila kilala. So, yan ang magandang plataforma para makilala sila. Bago nga, pero siguradong talagang itutuloy nila yan. Ang magiging katanungan na lang dyan, kung makakapasa sa Senado, ang mga senador ang magiging hukom. Kasi sa impeachment, ang magiging mga piskal, ang mga taga-usig ay ang mga kongresista. Tapos, ito naman mga senador, silang 24, sila ang mga hukom. So, kailangan majority vote to convict or to acquit. Ano ngayon ang tingin natin dyan? Kung may acquittal ba o may conviction? Una-una, kung susundin mo ang batas, wala ibang decision kundi acquittal. Pero hindi naman nga nila sinusunod ng batas eh. Kaya katanungan dyan, yung 24, ang makikira doon ngayon bago mag-alala, 12. Kaya kailangan yung mga matatapos na interview, papalitan mo ng 12. Ito ngayon yung halala, may darating. So depende ngayon sa mga senador kung they will be beholden to Malacanang. Kasi Malacanang, tanggihan man o hindi. Eh, siyempre, gusto nilang matanggal ang Vice President na rapture na inflation eh. Tira. Kaya gusto nila yan. Ngayon, kung manatiling mga loyal sila sa gustuhan ng plan, talagang matatanggal yan, mga makukonvict. Pero kung maninindigan ang majority sa kanila, ma-absorb yan. However, regardless of the outcome of the impeachment, sabi ko dyan sa artikulo, makonvict man, manalo man o hindi, itakda niyo po sa bato ang sasabihin ko ngayon. Si BP Inday Sara, whether inabsuelto niya yan o kinundik yan, ay magiging political martyr yan. Magiging bayani yan. Yan ay yayakapin ng taong bayan, magsisimpati yan, at tatahakin niya yung tinaak na landas ng kanyang ama papunta sa Panguluhan. Kaya yan ang susunod na presidente sa 2028 kahit na anong gawin niya. Malupit.
Mabangis yung pronouncement na yan ni Sal Panelo pero ako positive din ako dito kasi mawawalan ng bisa or mawawalan ng kwenta yung pagtatanggol ni VP Sara sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at sa kanyang opisina kung hindi siya tatakbong presidente para i-correct lahat ng mga maling ginagawa ng mga nasa gobyerno natin. So whether Inday Sara say na hindi siya tatakbo or wala siyang pangarap sa 2028, I think talagang hindi magkakatotoo 'yun. Most likely magkatotoo yung si Inday Sara ay maging presidente balang araw. Kasi nga she's really she needs to go after itong mga korap sa gobyerno, itong mga naglilinis-linisan na mga bumabatikos sa kanya, at syempre yung mga nambalahura, unang-una sa probinsya nila, pangalawa sa tatay niya. Kasi maniwala kayo sa hindi, Inday Sara, totoo tong sinasabi ni Garski. Whether you run or not in 2028, kakawawain ka ng mga to because you are still a threat. No matter how many times you're gonna tell them na wala kang interest, hindi mo sila mapapaniwala. Pinaka-safe para sa kanila, nakawawain ka. So kung ikaw ay hindi magiging presidente sa 2028, I am telling you, pag wala ka ng immunity, sigurado ko na hindi lang ito ang gagawin nila sa iyo. Talagang ibabaong ka nila hanggang sa kung pwede lang ipakulong ka nila para lang hindi ka na magkaroon ng eligibility na maging presidente pa sa Pilipinas. Kaya nga, as early as now, palanuhin mo ng maigi yan, Inday Sara. I-declare na natin sa first quarter pa lang ng 2016 para 2016 ng first quarter pa lang ng 2026 para 2028 full blast tayo. Kailangan mo nung immunity na yan ng isang presidente, because kung wala yan, maniwala ka, walang mangyayari. Kakawawain ka nila, ipakukulong ka nila, i-exile ka ng mga yan. Kaya kailangan mong tumakbo whether you like it or not. Kaya ngayon din ang sinasabi ni Sal Panelo dito Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka